Boxing update po tayo mga idol. Kung maalala nyo mga idol, kahapon po ay naibalita natin na itong si Casimero at Donaire maglalaban na nga ba? Well mga idol, ayon nga kay Casimero ay gusto niya makalaban na itong si Donaire sapagkat talagang nagkahamunan itong dalawang malupit na boksingero mga idol. Ang ating 3 Division World Champion Casimero at itong si Nonito Donaire Jr., ang ating 4 Division World Champion. Bagamat itong si Donaire mga idol medyo matagal na rin hindi napalaban, ang huling laban niya kay Santiago at natalo po siya. No, via po decision. At itong si Casimero ay nung nakaraan ang September na panalo via TKO. 1 round lang po itong si Saul Sanchez. At ito nga mga idol ay itong si Casimero at Donaire marami talagang nag-aabang sa kanilang laban. Ika nga nila ang naudlot nilang laban ay ikasa na para daw malaman kung sino sa dalawang malupit at halimaw sa lona. At talagang may pang knockdown, pang knockout tong dalawa mga idol. So ayon sa ating mga boxing fans, yan ang dapat daw talaga maglaban. Halimaw sa halimaw. Pero ayon sa asawa ni Donaire mga idol, hindi na daw nila pinapansin itong Casimero brothers. Hindi na daw dapat labanan itong Casimero kasi hindi naman daw valuable. Well mga idol, ayon sa ating mga boxing fans, pareho naman silang champion dati. So dapat daw silang maglaban para malaman kung sino ba talaga ang mas malakas sa dalawa. Kasi ayon sa ibang mga kritiko ni Casimero, pag si Donaire daw makalaban ni Casimero, bulagta daw itong si Casimero daw talaga. So kayo mga idol, mas maganda nga ba na itong si Casimero at Donaire ay maglaban? Maaari daw nga dito sa Pilipinas ganapin para makita kung sino ang mas malakas sa dalawa. I-komento mo na lang sa baba mga idol kung sino ang gagapang sa dalawang ito. Sa kabilang banda mga idol, itong si Naoya Inoue nga mga idol ay napabalita na maglalaban itong si Junto Nakatani, ang WBC champion dito sa bantamweight division mga idol, na kung saan nga itong si Junto Nakatani, ang kampo niya ay nagsabi na gusto niyang makalaban agad itong si Naoya Inoue habang nasa prime pa daw, dahil baka daw ay pag matalo itong si Naoya Inoue at patagalin pa ang kanilang laban, baka sabihin na naman daw ni Naoya Inoue na natalo siya dahil hindi na siya nasa prime. Well mga idol, alam naman natin na itong si Naoya Inoue ay maraming palusot. Pero ayon kay Naoya Inoue mga idol, kung gugustuhin daw niya, okay daw kung siya daw masunod. Kaso, mayroon daw siyang promoter at manager na mag-handle sa lahat. Boksingero lang daw siya at hindi daw siya makapag-decide. Kumbaga mga idol, alam naman natin na si Top Rank Bob Arum ay malupit, Hindi talaga lalaban sila kapag hindi dihado ang kanilang kalaban. Alam naman natin na itong si Junto Nakatani ay halimaw din pagdating sa lona mga idol. Kung maalala nyo mga idol, ay isang round lang itong si Astrolabio, ang ating asiro, at hindi umubra dito kay Junto Nakatani. Marami nagsasabi mga idol, sa galawan daw ni Naoya Inoue ay na-expose na daw ang kanyang kahinaan ngayon. Naalala nyo mga idol, ang laban niya dito kay Cardenas ay bumulagta, ang tinatawag na monster ng Japan. Kaya mga idol, mukhang nagdalawang isip na naman itong kampo ni Naoya Inoue na labanan itong si Junto Nakatani, dahil sabi nga nila ay susunod na kalabanin daw ni Naoya Inoue ngayong September ay si Ahmad Aliyev, pero hindi pa yan sure mga idol, dahil ilang beses na ba yan iniwasan ni Inoue itong si Ahmad Aliyev? Mukhang 3 beses na. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito? Maglalaban kaya itong si Naoya Inoue at Nakatani? Hanggang dito lang mga idol, maraming salamat. I-comment mo lang sa baba mga idol.